meron akong or Susunod. follower ba tawag doon? Pero nagko-follow. O basta, follower nga ata tawag doon. Nagko-follow sa aming page. Ngayon, sa sobrang siguro nakarelate siya sa mga sinasabi namin, sa mga information sa sinishare namin doon sa page namin, nagpaparamdam-ramdam na siya dati. Nagme-message na siya hanggang finally, gusto niya nang mag-meet kami. Historical to, historical. Nakakatuwa kasi ang ganda ng bahay niya. Alam niyo po, itong bahay na to, kaya ko itong titigan. Kaya kong titigan isa-isa. Bigyan mo ako isang linggo, talagang aalamin at aalamin ko ang story ng bawat isa dito. Alam ko, hindi ka pa nakarinig nito. Ay! Oh my! Oh my! Bala ka siya. I'm crying right now. So, naiiyak ka because Actual, real. So, ilang taon na po ito? 1918. 1918. So, this is 100 years. And it's still working. Looking Pakita mo sa at all picture. his works. Si Sir Alfonso, he made a book with June De Leon. It's all about behind the tears of personalities. Different personalities. Ayan. Sino to? Hey, Eddie Garcia! Diba? Yan. Papa P. Diba? Ang title ulit ay Behind the Tears. Ngayon, what we are doing is Behind the Tears of Honso. So yun. So nag-meet kami and pinlano na namin kung anong mangyayari sa kanya or anong gagawin ko kapag dumating yung araw na nawala na siya. Ang ano natin, sir, kasi po, kunyari, direct cremation. Example, gabi. Hindi kasi yan agad makikremate, ha? Ilalagay mo sa freezer. Freezer muna Kasi tayo. kailangan, alam ko yan, kagawa ka pa ng Death death certificate. So, minsan 1 day, 2 days. Parang yung namatay kong uncle, dito namatay sa bahay. It took 2 days bago siya na-cremate. Actually, may coffin din na yung plan ko. Pina-convert ko into cremation, hindi nga ginamit yung coffin brand. Full body casket, double hings. Sabi ko sa kanila, hindi kailangan yung casket. Okay, after death, after cremation, bibigyan na. Ganoon na. Opo. So, may mga legal, may mga legal papers na kailangan ayusin kasi nga, ako yung mag-execute tapos hindi naman ako family, hindi naman ako relative. So, kailangan naming ayusin. Basta pagka nalaman na wala na ako dito, ang una makakalam, ikaw at si Kapitan Barangay. Kapitan Barangay just to witness. Yes. I want my body out of this house afternoon o evening. Kaya siya dumating sa point na kailangan niyang planuhin kasi isa na lang siya. And na-experience niya yung hirap ng pag-aasikaso ng death nung nawala yung mommy niya. Si mommy niya, 99 years old in 11 months. 99 years old na yan. No? That time kasi, hindi ko naman mamamatay siya eh. Yan siya, oh. Beautiful! Very peaceful. Very peaceful siya. Tapos Nakasmile. alam, sinasabi ng mommy niya na, Alis na ako. ako. Alis na ako. Alis na ako. O mamaya, alis na ako. Pero masakit pala yun, yung hindi ka nakakaiyak for 5 days. After nung living na, doon ako sumakay sa karosa. Opo. Doon ako umiyak ng umiyak. Ang sakit sa dibdib. Tapos sinasabi niya na rin sa akin kung kanino mapupunta to, anong mangyayari dito, anong mangyayari dyan, saan ko dadalhin ito. Remember that. Put it in your mind. Tapos pinakita niya na rin sa akin kung ano yung mga funeral arrangement na meron siya. Example, yun ngang meron siyang pre-need from a certain funeral home insurance and meron na rin siyang memorial lot. Yung binili kong property, dalawang loto yung katabi. Okay po. Pero di ko alam kung hindi ito nagamit. So, in case, it's going to be in Manila Memorial. Okay. Manila Memorial Dasma. Dasma, yes. I don't know if you watched one of this episode that sinabi ko na pag ba meron ka ng columbary vault or memorial lot at
pre-need plan, enough na ba yon para masabi mong ready ka na? Hindi ibig sabihin na meron na, ay ready ka na. So at least you're halfway ready because you already have this. Ayun, so pumasok na ako, and then pinag-aralan ko na yung mga papel niya. So sinabi ko na rin sa kanya kung ano yung, oops, ito po kasing plan no, hindi kasama to, hindi kasama yan. And then this one, okay, how much ito? Ito yung presyo na yan. So ngayon, dahil nakapag-usap kami, mas lalo niyang naintindihan na, oo nga no, ito pa pala yung mga kulang. So ano yung point ko? Point ko ay, malakas pa siya. Pero naka-experience siya ng isang bagay na truly nahirapan siya. Yun yung death ng mami niya na hindi siya nakapag-mourn ng maayos. Dahil nga, hindi siya ganun ka-prepare in facing this kind of event in life. So, after years of following angels, nagkaroon na siya ng lakas ng loob to finally meet with me. Minessage niya ako at sinabi niya na magkita na tayo kasi ready na siya. And yun! Honestly, sir, syempre matagal ko na kayo nakikita na nag-follow sa Angels. Nakakatuwa kasi coming from someone na hindi naman namin kilala. So, nung pumunta ako din, sabi ko, okay, parang, yeah, finally, ma-meet ko na kayo. Tapos natutuwa ako na you wish to, not wish, but you plan to have Hazel to stand on your behalf when that inevitable arrives. Malakas pa po siya. Pero, yun nga sinasabi natin or sinasabi ng mga taong naniniwala naman or tanggap na death is inevitable and it can happen anytime. Pinlano niya na. At ongoing ang aming contract, ongoing ang aming mga preparation. But again, it doesn't mean that you're preparing it, agad-agad ka nang pupunta doon. No. Siguro sa kanya, may peace of mind na siya na alam niya na pupuntahan ko siya when that inevitable time happens. Yun lang. Ako po si Angel Hazel with wings.